Okay, maganda po topic natin ngayon. Pwede natin i-check ang neck natin, ang leg natin. Yan ang lagi pinapayo ng mga ENT doctors. Regularly, i-check yung neck natin. Kasi maraming pwede makita sa leeg. Ang maganda sa leeg, kung may problema, may thyroid problem, may bukol, mabilis ma-detect. Actually, maraming buhay naliligtas pag marunong magkapa sa leeg. Okay? Tingnan natin ano yung mga possibilities na nagkakos ng bukol sa leeg. Ang pinaka-common na lumalaki dito sa harap ng leeg, goiter. Okay, tingnan nyo sa salamin. Pwedeng lulunok, tapos lalagay yung kamay dito. Pag lulun natin, may gagalaw po dyan. Tsaka makikita nyo medyo malaki. Goiter po yan. Goiter, nangyayari to kung kulang sa iodine. May iodine deficiency, kulang sa seafoods nung bata. Pwede yan na isang cause. May iba naman, hyperthyroid or hypothyroid, meron pong ganon. So, pag hyperthyroid, kinakabhan, pinapawisan, naiinitan, papacheck tayo sa endocrinologist yan. Mahalaga po yan. Ginagamot dapat. Kasi pag hindi ginamot ang hyperthyroid, pwede humina yung puso, magkaka-heart failure. Second, ito po mahalaga, nodule, thyroid nodule. Minsan, merong mga bilog-bilog, mapapansin mo parang may bilog-bilog dito. Binabantayan itong mga thyroid nodule. Kadalasan naman po, basta merong maliit na parang bilog, mga 1 cm, 2 cm, kadalasan benign naman, di po siya delikado. Pero merong pagkakataon, kailangan i-ultrasound, babantayan yung sukat na hindi lumalaki yung thyroid nodule. May rare chance, bihira lang na nagiging cancer. Okay, so papa-ultrasound. Kadalasan, mga babae ang tinatamaan nitong mga goiter at nodule. Ito po, binabantayan natin, thyroid cancer. Okay? Meron mga pasyente, sine-check lang nila yung sa salamin, nakita nila, uy, parang lumalaki ah. Lalo na kung medyo matigas. O kung medyo matigas, nakita nila lumalaki, nagpapacheck sa doktor. Tapos pag nakita ng doktor, ultrasound, may biopsy, doon makikita na baka masamang bukol. Ang good news naman po sa thyroid cancer, pag naoperahan siya, pag natanggal yung thyroid cancer, ay gagaling ka na 100%. Tsaka mabagal siya kumalat, yung papillary kind ng thyroid cancer. Kaya pinakamaganda kung may makapang bukol, pa-check sa surgeon. Pag tinanggal yan ng maaga, okay ka na. Ligtas na, normal na buhay mo. Kaya lang pag pinabayaan natin itong bukol sa thyroid, delikado po. Lalo na kung smoker at mayroong mga ibang bisyo. Thyroid cancer, common po yan. Lalaki man o babae. Fourth, pwede rin naman tonsillitis. Kung pag mayroong mga, minsan may kulani dito sa ilalim ng baba natin. So pag may kulani tayo dito sa ilalim ng jaw, may kulani sa leeg, may kulani sa kilikili, sa singit. Yung kulani po, lymph node yan. So, pag may infection sa isang parte ng katawan, lumalaki yan. Pag may tonsils, minsan dito ang lumalaki na kulani dito sa likod. So, may infection siya. May bacterial or viral infection. Yun ang cause ng sakit sa leeg. Tonsillitis, pwedeng virus, pwedeng bacteria. Ito po, importante. Okay? Maraming, kaya ba mga doktor lagi kinakapayo sa leg. Meron namang mga lymph nodes, hindi dito sa ilalim. Pag dito po kasi, ang kulani, ibig sabihin, baka may infection ka sa bibig. Pag ang kulani mo dito sa may batok, sa likod, pwede may infection ka sa ulo. Pag ang kulani nasa kilikili, o baka may bukol sa breast cancer, o may infection sa may breast. Pag ang kulani nasa singit, baka may infection sa paa. Ganun po nangyari. Ito kulani niya, kita niyo malaki. Banda rito. Maraming pwedeng cause, pwedeng may flu, may trangkaso, may infection. Pero ang common sa Pilipinas, pag maraming bukol-bukol dito, minsan 4-5, tuberculosis. Lalo na sa bata. Ang bata, kinakapa ang leeg. Pag ang bata, maraming kulani, tapos makikita rin sa x-ray, tawag po dyan, primary complex sa baga or tuberculosis. TB po talaga yon. Pag sinabing mahina ang baga, sinasabi lang mahina ang baga, pero TB talaga yon.
Vitamina sa baga, gamot para sa TB yon. Ayaw lang sabihin ng diretso. Ano ang sakit ng primary complex o TB, tuberculosis sa bata? Kanina dadalhin yung mga bata. Dadali natin sa health center pag walang pera. May libre po sa health center, gamutan, 6 na buwan. Pag matanda naman na may kulani, ay papacheck din sa health center, papa-x-ray tayo. Ito po kasi madali ganito po. Ang maganda sa leeg natin, makakapa natin yung mga sakit. Let's say may bukol tayo sa utak, o paano mo ma-check? Wala. May bukol ka sa dibdib, sa baga, paano mo makakapain? Wala. O sa tiyan, malaki ang tiyan, di mo makakapa. Pero dito kapa mo eh. Kung may kulani, kung may thyroid, kahit dito, nakakapa. Kaya maganda, nadadiagnose kahit walang pera. So, TB, yan, meron mga kulani. Hindi naman lahat ng kulani masama. Ako, meron akong kulani dito. Isa, dalawa. Karamihan kasi sa Pilipino, basta sa Pilipinas tayo, exposed tayo sa TB. So, baka may lumang TB, nagumaling na TB, o latent TB, nakatago lang. Kaya dapat malakas ang immune system natin, malakas dapat immune system ko. Pag humina ang immune system ko, baka yung nakatagong TB lalabas. Gaano karaming Pilipino may latent TB o nakatagong TB? 80%. Grabe. Almost all. Pilipinas kasi. Pag sa Amerika, halos wala sila. Yan ang mga sakit sa third world country tulad natin. Isa pa, pag ang bukol sa leeg, kulani pero malaki, tsaka matigas. Ano? Malaki, matigas. Ayaw natin to, lymphoma. Possibly lymphoma, cancer of the lymphatic system of the lymph nodes. Yan. Ang nangyayari dyan, dumadami yung cancer cells, yung mga white blood cell, lymphocytes, padami ng padami yung abnormal cells, tumitigas yan, at nawawala, naka-crowd out, parang nahihirapan yung mga normal na sundalo natin. Kaya humihina yung katawan natin sa infection. Pag Hodgkin's lymphoma, ang sintomas, ayan, kulani. Kulani sa buong katawan. Kulani sa leeg, kulani sa armpits, kilikili, kulani sa singit, sa groin, namamaga mukha, nilalagnat, pinapawisan sa gabi, namamayat. Yan, basta first clue lang. Diba? Kaya ako lagi ko chinecheck eh. Kahit takot ako, wala naman tayong choice. At least, nalaman ng maaga. Kaya very important tong video natin. Dalawang klaseng lymphoma. May Hodgkin's tsaka non-Hodgkin's lymphoma. Pareho siyang cancer ng mga white blood cell. Ang kakaiba lang dito, pag Hodgkin's lymphoma, mas madali gamutin. Mas bata ang edad, usually 29 years old, lumalabas, 20s, 80% gumagaling. Okay, meron din mga bukol-bukol, kulani din dito sa may dibdib, sa baga. Pag non-Hodgkin's lymphoma, mas matanda, lumalabas yung sakit, at minsan mas serious siya. Okay? Papacheck tayo sa mga oncologist, cancer specialist. Isang bukol, beke. Nagka-beke na ba kayo? Mumps, di ba? Mabilis mahaway, mga bata. Ano? Nagbabara, may viral infection ng parotid gland. Ang parotid gland, gumagawa ng laway. Meron tayong mga glands dito, tagagawa ng laway. Pag nag-infect yan, masakit, beke. Ano nga nilalagay nila? Nilalagyan nila ng kulay blue. Parang hindi naman effective. Anyway, ang binabantayan lang sa beke, sa mga lalaki, baka magka-problema sa testicle, sa bayag ng lalaki, pwede mabaog. Yun, di ba, Doc Lisa? Orchitis. So, yan ang mumps. Masakit ang baba, walang gana kumain, nilalagnat, pero gumagaling din naman. Meron din mga bukol na lipoma sa buong katawan to. Pwede sa kamay, sa likod, minsan sa leg. Ang lipoma, hindi siya cancer. Bilog na malambot. Parang goma na malambot na gumagalaw. Okay lang yun, taba lang yun eh. Fat tissue na nagbuo. Hindi po delikado. Ayaw lang natin sa parts na nahihigaan o nadadaganan. Next, ano yung mga sintomas? Ano mga bad signs ng neck mass? Minsan kasi nasa loob eh. Hindi natin nakikita yung bukol, pero may sintomas. Katulad nito, nagbabago yung boses. Wala ka nakakapa, pero namamaos. Diba? Pwede namamaos kasi sigaw ng sigaw, sermon ng sermon si nanay. Pwede yon, singer o radio announcer. Pero yung matagalang pamamaos, pwedeng
Laryngeal cancer. Cancer sa larynx, lalo na kung smoker. Pag smoker o malakas uminom ng alak, siyempre, sigarilyo, dito yan eh. Alak, dito rin yan. Pwede magka-laryngeal cancer, throat cancer. Alak po yan at sigarilyo. Trouble pain or pain with swallowing, hindi makalunok. Hindi makalunok, may nakabara dyan. Minsan, hindi makalunok, baka malaki na yung bukol dito. O baka may bukol o may cancer dito o may goiter na malaki. Yan, no? Nahirapan na lumunok, nababara. Delikado pag naipit na yung windpipe, yung hingahan natin, mahirapan na huminga. Nahihirapan sa tenga, masakit ang tenga at may bukol din dito. So pag may bukol dito sa may left side, tapos nahihirapan din makadinig do sa left side, ay ko-consider natin baka may bukol dito sa loob. Papacheck din tayo sa ENT. Neck or throat pain. Masakit ang lalamunan, pwedeng sore throat lang, pwedeng sipon lang, tonsillitis, meron din infectious mononucleosis, pwedeng yun lang yun. Neck pain. Namamayat. Okay? Pag namamayat, pwedeng hyperthyroid. Pag yung thyroid gland nyo overactive, namamayat. Yan, namamayat sila, mabilis heartbeat. Pero ang cancer, nagkakos din ng weight loss. So, pag namayat ang isang tao, lalo na edad 50 pataas, namayat kayo more than 10 pounds, hindi naman nagpapapayat. May nagsabi, ba't payat ka ngayon lagi? Pa-check na lang tayo. Number 6, laging bara ang isang ilong. Kung parehong barado, baka sinusitis, allergic rhinitis, pero pag isang ilong lang, ang laging barado for a long time, pa-check tayo sa ENT. Sisilipin niya, meron silang aparato, sinisilip yung ilong, titignan lang, baka may nakatagong bukol sa loob. Nasal tumor or paranasal tumor kung barado ang isang ilong. Tapos minsan may bukol din. Nahirapan huminga. O pag nahirapan huminga, pwedeng nag-spasm sa neck, o pwedeng psychological, ninenervyos, o pwedeng may bukol na sa paghinga, naka-block. Pagdurugo sa ilong o pagdurugo sa bibig, di ba? Check natin yung bibig, baka may mga bukol sa bibig. Bakit nagdudugo lagi ilong? Merong pagdurugo sa ilong, sobrang init, nose bleeding, o sobrang exercise. At isa rin, kung lagi kayo nasa aircon or laging dry. Pag laging dry ang lips ninyo, ganyan po turo ng ENT, si Dr. Jim D. Magila. Sabi niya, Doc Willie, pag laging dry ang lips mo, ibig sabihin, dry din yung nasal mucosa. So, dapat, meron akong saline spray. Hindi ko pinakita sa inyo. Meron akong saline spray. Salt and water, ini-spray sa ilong para laging basa yung sa ilong. Ganon din sa lips. Kailangan laging basa, kundi magka-crack. So, pag dry ang lips, dry din nasal mucosa, mabilis magdugo yung ilong. Kaya konting singa o may kulangot dyan, pag nagalaw mo lang konti, dudugo. Yung ganon pagdurugo, okay lang yon. Pero yung laging dumudugo rin yung ilong, okay naman, hindi naman dry. Natatakot tayo, baka benign tumor or cancerous tumor sa nose and sinuses. Ang mga Asian, Chinese, Japanese descent, more prone magkaroon ng nasal cancer. May lahing mataas ang nasal cancer. Pag-ubo ng dugo, siyempre, pag umubo ng dugo, pwedeng bukol sa baga, diba? Ayaw natin. Pwedeng oropharyngeal cancer, ubo ng ubo, coughing out blood. Hindi na maganda yan. Isa pa, last, importante po to, may nunal sa leeg. Merong nunal, Doc Lisa, focus natin. May nunal na pangit tingnan. Ito yung nunal na hindi maganda. Yan, parang maitim na iba yung border. Suspicious yan. Suspicious for melanoma. Ito rin, itim. Masyadong itim. Okay? Bilog siya pero masyadong itim. Ang binabantayan natin dyan, melanoma, isa tong aggressive cancer of the skin. Mabilis kumalat. At 20% ng melanoma, skin cancer na sa leeg nakikita. Baka na-expose sa araw. Pwede po yun. Okay? So, yan po mga possible problema. I-check lang yung neck. Dito lang,
Wala namang masama eh. Tapos pag may nakita kayo, pa-check natin. Kung may kulani, at least alam nyo na, ako lagi ako may kulani dito. Ito, hinakapa ako bilog. Hindi naman lumalaki. Okay lang, ganun siya kaliit. Parang hole. Hindi naman tinatanggal. Basta ganun lang siya kalaki, hindi siya dumadami, okay lang. Pero oras na may dumami dyan, pa-check tayo. Kasi wala namang masama eh. Kung may makitang bukol, tanggalin agad. Okay? Thyroid problem. Ganyan itsura ng thyroid. O, kinakapa. O, yan. Hyperthyroid, lumalaki yung mata. Thyroid symptoms, pag hyperthyroid, namamayat. Ano, yan ang mga sintomas ng hyperthyroid. Para ma-check din pala yung neck, papacheck ang T3, T4, TSH. Okay? Sana nakatulong to. Share natin sa ating kaibigan. Wala pong masama. Check ang neck. Kung may nakitang problema, punta tayo sa ENT para ma-save ang buhay, para humaba ang buhay. Lalo na kung above 50 years old kayo. Wala namang masama. Ano meaning ng ENT? Ear, nose, throat doctor, ENT. Si Dr. Jim Di Magila. Lagi kong ginagest sa Manila Med po siya. Okay? Maraming salamat po. God bless po. Thank you.